Breaking news po mga kababayan, nako po, Mayor Magalong, inimbitahan ng Blue Ribbon Committee para sa ikatlong pagdinig ng flood control issue na ito. Ngayon po mga kababayan, hindi po pumunta na tila itong si Mayor Magalong namimili kung nasaan daw yung aksyon o yung gera. Kaya si Senador Marcoleta, medyo nagpanting ang tenga. Kasi nga itong si Mayor Magalong, pasikat? Pasikat ka ba, Mayor Magalong? Kung gusto mo talagang magpasabog na magbigay ng mga statement o gusto mong maging star witness sa mga flood control na ito, ba't ka namimili? Yun ang mga sabi ng mga komento. Pasikat ka lang ba? Bakit? Nasa kongreso ba yung gera? Ang totoong gera, Blue Ribbon Committee. Ba't ka namimili? Ayan, nabash ka tuloy, Mayor Magalong. Ngayon mga kababayan, medyo pangit nga naman. Nandyan yung Blue Ribbon Committee tapos mamimili ka pa ng kung saan yung gera. Yung war zone na tinatawag. Ibig sabihin kay Senador Marcoleta, pag nandyan ka, hindi digmaan yan. Kung totoo ka na gusto mong mag-present ng mga statement tungkol dito sa anomalyang ito, huwag kang mamili. Yan ang sabi ng mga komento. Kaduwagan ang ginagawa mo. Panoorin natin mga kababayan kasi nga, tila nga naman pangbabastos ito sa Blue Ribbon Committee. Namimili ka pa ng pupuntahan. Ano to, pasikat ka lang din? Binabas ka tuloy ng tao. Eto po mga kababayan, magugulat kayo dito May puntos nga naman si Senador Marcoleta. Bakit? Pag dito sa Blue Ribbon Committee, walang digmaan? Hayaan nyo yan kung pumunta o hindi. Masyadong paimportante. Parang ganun mga kababayan Oo nga, parang paimportante itong Magalong na ito. Namimili. Yun ang sabi ng mga komento. Hala ka, eto na po. He did acknowledge receipt of the invitation, Your Honor. No. Did he receive already the actual invitation from the House of Representatives, or he is expecting one? We do not have that information yet, sir, but In his letter, what did he say? He was about to be he is invited? anticipating. He is anticipating. So Yes, there is Your none yet. Yes, Your Honor. Mr. Chair, I think the letter of Mayor Magalong is valid enough for him to be excused in today's hearing. Let's give him the benefit of the doubt. Maybe the leadership of the House of Representatives just might just invite him in the near future, Mr. Chair. So what is the wisdom of the members? Because there is a subpoena. Was he? There is an invitation letter, and I think the invitation letter was received by him, and he declined to be present today because he is still anticipating that he will be invited by the House of Representatives. And the reason that he gave is that he might, or his presence here might preclude any action against those answerable. I do not know how to process that. What does that mean, Senator Raimi? Mr. Chair, I heard the interview of Mayor Magalong. He said that he would want to bring the battle to the battleground. So yun yung kanyang na kaya pa gusto niya ay mauna siya sa House. Yun po ang naalala ko lang po, Mr. But Chair. he's not the one to judge whether or not the action is in the House of Representatives or in the Blue Ribbon Committee at the Senate. Tama. I am not taking this against him, but it's up to the wisdom of the members. Palagay ko, hayaan na lang natin, hatulan na lang siya ng tao kung dapat nga siya nagpunta rito o ihintayin muna siya na siya'y imbitahin pa ng House of Representatives. I think we have to leave it at that. What do you think?
Yes, I agree, Mr. Chair. It's just- Bahala na lamang siya kung iniisip niya na nandun ang battleground at let's just walang leave it at that, Mr. President. walang Let's just battle leave it at dito that, sa Mr. House. President. Mr. Chair. Nasa Senate. But Mr. Chair, I don't know. Hindi naman ho siya, and I believe, hindi po siya iimbitahan ng Congress. Simple as that, Mr. Chair. Ano yan, ano yan? Baka hindi rin ho siya iimbitahan ng Congress, Mr. So, we cannot judge what the House of Representatives will do. Pero yung pong imbitasyon natin, malinaw na sana'y magpahayag sa rito. Total, tayo naman nag-imbita na. Ngunit kung inihintay niya na imbitahan siya ng House of Representatives at sinasabi naman pala ng House, hindi siya iimbitahin, o de, bahala na lang sila kung anong gusto nilang mangyari. Pero as far as we are concerned, we are serious in inviting him to help us shed on some issues that this committee is trying to deliberate on. Let us proceed now. O mga kababayan, di ba? Totoo naman, malabo nga na imbitahin ng Kongreso ito kasi nga ayaw nilang malaman yung mga kabulukan at kabulastugan ng mga congressman. Itong sinasabi ni Senador Marcoleta, bakit mo pa aantayin na imbitahan ka ng Kongreso? Wala naman silang kabalak-balak na imbitahan ka. Ba't ka may mamimili kung nasaan yung battleground? You are not the one to decide if where is the action was or where is the action happen. Depende. Ang akala mo, Mayor Magalong, dito sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, walang action? Mas pinapanood nga ng taong bayan itong Blue Ribbon Committee kaysa dito sa Sarsuela na ginagawa ng Kongreso kasi nga halatado na may pinagtatakpan doon. Kaya tuloy na banatang ka ni Senador Marcoleta na bakit? Akala mo sa Blue Ribbon Committee walang digmaan dito? Pasikat ka lang. Ikaw din yung isang pasikat na pasikat. Ano yon? Walang digmaan dyan sa Blue Ribbon Committee. Yan ang sinasabi ng komento. Yan tuloy. Napalpal ka tuloy. Yeah, before that, who else, those who are invited who did not attend today's hearing, aside from Mayor Magalong? Your Honor, Secretary Vivencio Dizon of the DPWH also wrote to us a letter stating that having only recently assumed office and in view of the series of meetings and hearings already being conducted on the matter, he has had not sufficient opportunity to address several urgent and pending concerns of the department. And Mr. for Chair- the information of the body, he also called me up at sinabi niya na napakarami pa niyang mga papeles na inaayos at total naman po kanya ay nagpadala naman po ako ng mga USEC na makakasagot po sa inyong mga initial na mga tanong. Sana po mapagpasensya nyo na po yung hindi ko pagdalo. Ngayong araw na ito lamang naman po. At sa akin naman pong palagay, okay naman po na pagbigyan natin siya. I think that is a very valid excuse, Mr. Chair. Thank you. Who else? And Who else? All the contractors are present here? And the DPWH officials that were invited, are they all present? Engineer Eugenio Pipo, former Undersecretary Regional He's not Operations, is not here. Where is He he? wrote a letter saying that he had tendered his resignation on August 20, 2025, which was accepted by former DPWH Secretary Bonoan on August the 29th. Furthermore, as of August the 29th, Undersecretary Ador G. Canlas has been designated by former Secretary Bonoan as Undersecretary for Regional Operations. But that one is not a valid excuse. Even if you resigned, for courtesy, you have to be present because you are invited to appear. Anyway, we will deal with that matter in the next sessions that we will take. I would say that Representative Toby Chanco intimated to this representation that because he needs to be back to the House of Representatives
as soon as he can. He requested that his testimony be first taken so that he can be excused as soon as we can. I approve, and I think the body will agree that anyway that he is present today, we can start with him. Unless there is an objection, I would start the questioning, and I will take advantage of his presence. Ladies and gentlemen. Congressman Toby, I am very grateful that despite your very busy schedule, you made time to appear before us. Let me first ask you that in one of your hearings at the House of Representatives, where particularly the insertions have been discussed, I remember Representative Egay Erice and yourself were asking that Representative Elizalde Co be invited in order for him to shed light on the issues being taken up in that hearing. Am I correct, sir? Yes, Your Honor. And this came up after former Secretary Manny Bonoan told the committee that he does not know where, or he does not know the persons responsible in putting the insertions during the BICAM conference. Is that correct? Your Honor, can I clarify that statement? Yes, please. Ganito po yung nangyari dyan. No? So nagsimula, ang una nag-interpellate ay si Congressman Erice. So sabi ni Congressman Erice, nung sa dulo na, sabi niya kay Secretary Bonoan, alam niyo ba kung ano yung amount na nadadagdag sa departamento pagdating sa BICAM? Ang sagot ni Secretary Bonoan at the time was that hindi namin alam dahil hindi naman kami part ng BICAM. Makikita na lang namin yan pagdating ng General Appropriations Act. So yun po yung pinagsimula nun. So ang sabi ni Congressman Erice nun, since hindi po alam ni Secretary Bonoan, ang taong dapat tanungin ay si Congressman Saldico. Kaya po siya nagmosyon na kung pwede, imbitahan ng committee si Congressman Saldico at yan po ay tinutulan yung motion niya ni Congressman Benny Abante. Bakit po tinutulan ni Congressman Abante? Parang ang sinasabi po nila noon is that hindi pa pwedeng maging resource person ang isang congressman. Kaya tinuloy ko po, kaya po ako nagsalita, humingi ako ng pasya kay Congressman Erice because he had the floor, if I could make a manifestation. Sabi ko, kung ganyan po na hindi pa pwedeng resource person ng isang congressman, hindi na dapat ituloy itong investigasyon na to sa House. Kasi sabi nung chairman nung una, walang sasantuhin. Kahit congressman, kahit senador, kahit sino. Eh kung hindi po pa pwedeng mag-testify under oath, o hindi pa pwedeng resource person ang isang congressman, ibig sabihin, exempted yung congressman sa investigasyon. Yun po yung nangyari doon. Bakit po napaka-importante, bakit po napakahalaga na kailangang malaman po natin kung sino-sino yung mga taong responsable doon sa pagbibigay ng insertions po doon sa BICAM o kahit na sa iba pang mga sessions po? Kasi kami po, ako po, hindi ako member ng BICAM, no? So natuklasan na lang namin ito noong, ako nalaman ko lang yan, I think March 24. March 24 ko na lang nalaman na ganun kalaki. Kala natin nung una, PhilHealth lang binawasan, DepEd lang. Later on, natuklasan ko po na yung mga flagship projects ng administrasyon, ni Pangulong BBM, ibig sabihin po ng flagship projects, yan po yung mga foreign assisted projects, ay tinanggalan po nila ng pondo para maisingit yung mga pondo na gusto nila isingit doon sa BICAM. So kaya po, ako rin, napakahalaga po rin sa akin, na maimbitahan si Congressman Saldico. At doon po sa House of Representatives, meron pong small committee doon pagkatapos ng second reading. So ang pag-insert is not only doon sa BICAM, meron pang insertion doon sa small committee. So since walang makakasagot niyan kung hindi si Congressman Saldico, yun po, request po natin na siya imbitahan. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung miyembro ng small committee na binabanggit ninyo? Sa House of Representatives po. Opo. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Saldico
ko, tapos Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader of the 19th Congress, and Minority Leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung Vice Chair ng Appropriations? Senior Vice Chair si Congresswoman Stella Luskimbo po. Sino po yung Majority Leader? Congressman Manix Delipe po, Your Honor. Minority Leader? Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Sa mga tweet, silang apat po ang nagko-compose ng small committee. Yes, Your Honor. Ang nangyayari po, kasi alam ko rin naman po, dahil nagtagal din naman ako sa mababang kapulungan, kuminsan po ay 2 hanggang 3 buwan po nating pinagdidebatihan yung budget. Mag-aaway-away pa nga po, kung minsan nga inaabot tayo ng madaling araw. At katapos-tapusan ang sinasabi ninyo ay 4 na tao lang pala ang gagawa ng mga bagay na inyong gusto sanang malaman kung anong nangyari. Tama po kayo, Your Honor. Di ba po, sabi ko nga, magtatalo-talo, magbibigay ng inputs yung mga kasamahan natin. Tapos sa dulo pala, yung 4 na tao lang ang magdidesisyon. At yung problema po doon sa 4 na tao na yon, at least yung BICAM po, may BICAM report po yun eh. Makikita sa BICAM report kung ano po yung original net budget ng isang departamento, Your Honor. Tapos makikita po kung ano yung dinagdag or binawas, Your Honor, at makikita yung natirang pondo. Ang problema po doon sa small committee, wala pong ano yun. Di ba po, nung unang araw namin ng budget briefing, nandun po si Sec Mina, nandun po si Yusek Cathy, hiningi ko na po yung report ng small committee. Kasi po, di ba, sa rules po natin sa House of Representatives, Section 39, kung di ako nagkakamali, pero baka mali ako, nakasulat po doon na after 7 days after maipasa ang isang batas, or 15 days pagkatapos mag-end ng session, dapat po i-file sa archives lahat ng reports tungkol sa isang House bill. So una po ako nagpahanap sa aking staff, Your Honor, ng records doon sa archives, wala pong mahanap. Kaya nung first day ng budget briefing, hiningi ko po. Wala din sila, hanggang ngayon, wala po silang binibigay. So ibig sabihin, sabi ko, kung walang record yan, ang siguradong nakakaalam po niyan, Your Honor, is si Congressman Saldico. O ayan po mga kababayan, nakita nyo po, pinaghihirapan na magdebate dito po sa budget. Pero in the end po, 2 tao lang hanggang 4 na tao yung nagde-decide. Gaya po ni Saldico at ni Martin Romualdez. So lahat ng mga flagship project dati ni PRRD, inalis po. Yung palang gagawin nila, i-insert nila doon sa unprogram na mga budget na sila yung gumagawa para ilagay, dito na lang, 10 billion dito na lang, mas maganda, 15 billion dito na lang, 5 billion. Kita nyo po ang pandaraya ng mga ito. So ngayon mga kababayan, si Toby Chanco, balita po na wala na po sa Pilipinas. Nakalayas na po dahil nga takot na takot at balita po, nagpa-hospital daw, may masamang health condition daw. Ang sabi ng mga tao, tumatakas lang ito dahil sa kanyang mga anomalya na issue sa flood control. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Dito rin kay Mayor Magalong na masyadong paimportante na sinasabi niya yung digmaan daw nasa Kongreso. Kaya dito kay Marcoleta medyo nabwisit. Kasi nga naman, wala namang balak itong Kongreso na imbitahan si Magalong. O hanggang ngayon, nakanganga si Magalong. Di kung nagpunta ka ng Blue Ribbon Committee, di tapos na sana yung pasabog mo. Kaya ka nababanatan ni Marcoleta. Ano masasabi nyo po, mga kababayan? Yan lamang po ang ating bahagi sa unang hearing dito sa Blue Ribbon Committee ngayong umagang ito. Sana po makibali po tayo dito. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.